Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Sibunga sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Sibunga. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit 86 na kabanata, ang talata po ay 11. Pansinin mo ako iyong kahabagan, iligtas mo ako't bigyang kalakasan, pagkat ako'y lingkod mo ring tulad ng aking nanay. Pansinin mo ako, iyong kahabagan, pansinin mo ako, iyong kahabagan, iligtas mo ako, bigyang kalakasan, pansinin mo ako, iyong kahabagan, pansinin mo ako, iyong kahabagan, pagkat ako'y lingkod mo rin, tulad ng aking nanay. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo ang aming paglapit amang Diyos sa pagkakataong ito. Dasal namin ang paglilinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan, habang amin din pong dinudulog sa iyo na kami ay patawarin sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Dasal namin na walang anumang karumihan ang manatili sa aming mga buhay, sapagkat tunay ikaw ang dakilang tagapagpatawad. Habang amin din po idinudulog sa iyo ang bayan ng Cebu sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Cebu nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Cebu. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 47 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 11. Isinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Paraon. Sinabi niya, dumating na po ang aking ama't mga kapatid buhat sa kana. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen at ipinakilala niya sa Paraon ang kanyang mga kapatid.
Tinanong sila ng Paraon, "Ano ang trabaho ninyo?" "Kami po'y mga pasto tulad ng aming mga ninuno," tugon nila. "Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala na kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen." Sinabi ng Paraon kay Jose, "Ngayong narito na ang iyong ama at mga kapatid at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto. Ibigay mo sa kanilang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan." Sinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo at pagdating dooy binasbasan ni Jacob ang Paraon. "Ilang taon na kayo?" tanong ni Paraon kay Jacob. Sumagot siya, "Umaabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno." Matapos magpaalam sa Paraon, umalis na si Jacob sa utos ng Paraon. Ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nakita natin kung paano ang pabor ng Panginoon ay naging maliwanag sa pamamagitan ng pabor ng Ehipto para sa mga pamilya ng nunong Jacob. Alam niyo, ito po ay nagpapatunay na yung mga nauna sa atin na naglingkod sa Panginoon ng ginanap ng mainam at maayos yung tungkuling itinalaga sa kanila. Aanihin po natin yung kanilang mga pagpapagal. Hindi po basta-basta. Ano po? At ako po sa katotohanan, yung kagalakan na ang pagpapala, ang pagsama ng Panginoon tunay na nararanasan ng kanyang mga tagapaglingkod. Ano po? Kasi po, tapat ang nangako sa atin. At dito po nagmumula yung kagalakan, dito po nagmumula yung puso, ano po, na ipinagtatanggol na ginaganap ng Panginoon yung kanyang ipinangako. Pero alam niyo po, ang pinaka tumanim po sa akin sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay yung pagkakataon sa verse 7. Ang sabi, sinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo at pagdating doon, binasbasan ni Jacob ang Paraon. Nagtungo po sila sa Ehipto sa kadahilan ng wala na silang makain sa Kanaan. Pero pagdating nila sa palasyo ng Paraon, pinaspasan ni Jacob ang Paraon. Alam niyo po, ito'y nagpapakita, nagpapatunay ng taglay na kapangyarihan ng mga lingkod ng Diyos. Maaring may pagkukulang na silang walang pagkain, walang makain. Pero ang pagsama at pangunguna ng Panginoon ay patuloy nilang inaangkin. At alam niyo po ang maganda, hindi sinasarili. Ibinabahagi sa iba. Ito po yung ginawa ng nunong Jacob nung kanyang binasbasan ng Paraon.
kanyang sinasalita na yung pagpapala ay hindi niya sasarihin, kung hindi dadaloy din, mararanasan din nung mga nakapaligid sa kanila at sa pagkakataong ito, nung siya idinala sa palasyo, ibinahagi niya yung kanyang pagpapala doon sa pinuno ng mga kapatid, tinuturuan tayo nito. Huwag natin itong kakaligtaan na kung saan tayo matutungo na luklukan ng kapangyarihan kung lugar ng Faraon ay ang palasyo. Ito po yung luklukan ng kapangyarihan ng Ehipto. Alam niyo po, napakagaling nung ginawa ni Nunong Hako. Kanyang sinalita ang pagpapala ng Panginoon at ang pangalan ng Diyos. Alam niyo po, kapag sa spiritual na kalagayan, kapag sinalita ang pangalan ng isang may kapangyarihan at higit yung kanyang kapangyarihang taglay doon sa nasa lugar na yon, aba, idiniklara na yung kapangyarihan ng mas higit sa kanya kung ito po yung pinuno sa espiritu sa Ehipto, ito si Yahweh. Ang layo ng diferensya. Ano po? Mas mataas si Yahweh. So ang ginawa ni Nunong Hako, idiniklara niya yung kapangyarihan ng Diyos laban dito sa umaangkin ng lugar. Kaya mga kapatid, saan ba tayo dinadala ng Panginoon? Ano ba ang ginagawa ng Diyos? Sa pamamagitan natin, aba, kailangan po nating angkinin. Kailangan nating ideklara ang pagmamayari ng Diyos sa mga lugar na yan. At alam niyo po, ang dapat nating inuuna yung ating mga tahanan. Ideklara natin ang pangunguna. Ideklara natin ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay sa lugar saan tayo nananatili. Alam niyo po, yung excitement sa puso ko, patuloy na pinag-iibayo ng Panginoon kasi meron po akong pag-asa na ay nagaganap yung kalooban ng Diyos. Idinideklara yung pagpapala ng Panginoon. Aba, yung mga naglilingkod sa Diyos, pwede nilang maranas yung kapangyarihan ng Panginoon kung nasaan sila. Hindi po natin ito maikakaila, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ganap natin na nauunawa, ito pala yung ginagawa ng Panginoon. At sa ganitong paraan, naku, maniwala po kayo, dadalo yung kapangyarihan, dadalo yung kaluwalhatian, dadalo yung pangunguna ng Panginoon. Mga kapatid, huwag nating kakaligtaan na ang pagsama ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga lingkod, hindi po pwedeng mapasubalian. Hindi pwedeng mapigilan. Magaganap at magaganap ang pagsama ng Panginoon. Naalala ko po yung isang pagkakataon na ang inyong lingkod nagtungo sa isang lugar na hindi ko kabisado. Hindi ko alam kung saan ako. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi may kapanatagan sa aking puso na, ito yung paraan ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na maganap. At dahil po dyan, alam niyo po, pumanatag ako at nanalig, nagtiwala sa kapangyarihan at pagsama ng Panginoon. Hindi ko alam yung lugar. Actually, medyo matagal ako naghanap. Ikot-ikot ako
Malaman lamang ko nung nagtanong ako. Kasi nahiya ako magtanong. Magtanong ako. Sabi, ayun no. So, samantalang ako po nagtitiwala sa Panginoon, hindi pwedeng baliwalain ko yung mga pangyayari sa sanlibutan. Pwedeng magtanong. Sa kasalukuyan po, pwede nang gumamit ng Google Map. Ano po? O kahit na anong map application na meron kayo sa cellphone nyo, gamitin nyo. At mamamanga kayo at magugulat. Nasa harap nyo na lang. Pero, ang kabutihan ng Panginoon, alam niyo po, ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin na kaisipan, saan ka ba nagtutungo? Ideklara mo ang kapangyarihan, ideklara mo ang pagsama, ideklara mo ang pangunguna, tunay, gaganap yung panalang, paggaganap ang iyong sinalita. Nasaan ka ngayon, kapatid, kaibigan? Kailangan ideklara mo ang kapangyarihan at pagsama ng ating Diyos na buhay. Dalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Puno ng pagpupuri, pasasalamat ang aming mga puso sa katotohanan ng iyong pangunguna at pagsama. Kami po humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin nabigyang halaga ang iyong nais na aming ganapin. At sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ng aming dalangin, maranasan ng iyong abang lingkod ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga lugar na iyong pinaghatiran sa amin. Lord, namin din idinudulog sa iyo yung mga pagkakataon na hindi namin ganap maunawa ano yung nais mo, Lord. Pagkalooban mo po kami ng kakayahan sa Espiritu na maunawa ano ang nais mo na aming landas na tahak. Sa hindi namin ipinagkakatiwala. Ang bayan, Panginoon, ng Cebu, sa probinsya ng Cebu. Idinadalangin namin ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Cebu ay patuloy na mamayagpag. Dasal namin na pagkaisahin mo po sila. Magkaroon sila ng kaunawaan sa mga bagay na espiritual at tunay ang aming lakaran, tahakin, landas ng katwiran. Lord, ito po yung aming pinanghahawakan. Ikaw po ang patuloy na magkakaloob, magdideklara, yaya, pagsama at pagpapala sa mga lugar kung nasaan kami. At Lord, ito po yung aming idinideklara sa bayan ng Cebu. Ang pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo upang tunay na maganap at masunod ang nais. Lord, ang aming panalangin dumaloy ang fire of revival sa bayan ng Cebu. Tayan mo ito'y maranasan din ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Batangas. Ilusan mo po ng may kapangyarihan. Lord, dayaan na aming ganap na maunawa ang iyong pagsama at pangunguna ang aming kinakailangan. At sa iyong pagkakaloob nito sa amin, walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay pagkus kami ay tunay na sinamahan na. Ang aming declaration, Father, we shall receive the reigning power and authority of our Lord Jesus Christ. Abang amin din pong itinideklara na dadaloy ito sa mga lingkod mo, Panginoon. Hayaan mong dumaloy ng may kapangyarihan at masunod at maganap dakila mong nais. Lord, you also pray sa mga training agencies, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na maideklara ng iyong lingkod ang katotohanan ng pagsama, pangunguna, at pagpapala. We also pray for the fulfillment
of your purposes, Lord God, that will bring us salvation. Maraming salamat. Lord, namin din idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the isang tunay na magana. We also pray na maganap ang iyong naisin, walang kasinungalingan ng kawin kung hindi ang iyong dakilang. Maraming salamat. Ang excitement sa aming President Marcos, Vice President Duterte. Lord, ipinagkalong mo ng pinakamaingat na ayon sa amin. And Father, we're believing, Lord, sa mga tahanan ng iyong mga lingkod at lalo ang iyong spirit at kapakyan. Maraming salamat. Father, we pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Inuusan mo ng may kapangyarihan ang mga pamilyang umupit sa iyo at ang aming panalangin. Bless them exceeding abundantly. Ang aming tinutulog ang patuloy mong pagsama sa pagganap ng dakilang kalooban. Lord, we pray for the peace of Israel at sa Middle East. Father, dasal namin maubos ang lahat ng kapangyarihan ng laman at magtagumpay ang iyong Son Spirit. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo. I declare the everlasting love, Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this house that not been parked with a new vehicle and with your glory. Sing with Jesus. Many. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.